Marcos Kabanata 14 hanggang 16, Tagalog, Bible Reading with Audio. Marcos 14. 2 araw na lamang bago ang pista ng Paskua at ng tinapay na walang lebadura. Ang mga punong saserdote at mga eskriba ay naghahanap ng paraan upang hulihin si Jesus Christ sa pamamagitan ng panlilinlang at ipapatay siya. Doon ngunit sinabi nila, "Huwag sa panahon ng kapistahan baka magkagulo ang mga tao." Trenkos habang si Jesus ay nasa Betania, sa bahay ni Simon na dating may ketong, may isang babaeng lumapit na may dalang alabastrong sisidlan na puno ng mamahaling pabango na purong nardo. Binuksan niya ito at ibinuhos sa ulo ni Jesus. May ilang nagalit at nagsabi sa isa't isa, "Bakit sinayang ang pabangong ito? Maaari sana itong ipagbili ng higit sa 300 denaryo at maibigay sa mga dukha." Kaya pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya binabagabag? Mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Sapagkat ang mga dukha ay lagi ninyong kasama, at kung kailan ninyo ibig ay maaari ninyo silang gawa ng mabuti. Ngunit ako ay hindi ninyo laging makakasama." At ginawa niya ang makakaya niya. Pinahiran niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa aking paglilibing. Nuwede katotohanang sinasabi ko sa inyo. Saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo, ay sasabihin din ang ginawa ng babaeng ito bilang pag-alaala sa kanya. Munten si Judas Iscariote, isa sa 12, ay pumunta sa mga punong saserdote upang ipagkanulo si Jesus. Nang marinig nila ito ay natuwa sila at nangakong bibigyan siya ng pera. Kaya naghanap siya ng pagkakataon upang ipagkanulo si Jesus. Sa unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura, nang inihahandog ang kordero para sa Paskua, sinabi ng kanyang mga alagad, "Saan mo nais na ihanda namin ang hapunan ng Paskua?" Kaya nagsugo siya ng 2 sa kanyang mga alagad at sinabi, "Pumunta kayo sa lungsod at may makakasalubong kayong isang lalaking may dalang banga ng tubig. Sundan ninyo siya." 14. At saan man siya pumasok ay sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, sinabi ng guro, "Nasaan ang silid na aking kakainan ng Paskua kasama ang aking mga alagad?" Din ipapakita niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nakahanda na. Ihanda ninyo roon ang hapunan. Saman umalis ang mga alagad at pumasok sa lungsod. Natagpuan nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus at inihanda nila ang hapunan ng Paskua. 17 nang gumabi na ay dumating si Jesus kasama ang 12. 18 habang sila'y nakaupo at kumakain, sinabi ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo nakasalo ko sa pagkain ang magkakanulo sa akin." 19 nagsimula silang malungkot at isa-isa silang nagtanong, "Ako ba?" 20 sinabi niya, "Isa sa 12 ang nagsasawsaw ng tinapay sa mangkok kasama ko." 21 ang anak ng tao ay aalis ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Ngunit kaawa-awa ang taong magkakanulo sa anak ng tao. Mabuti pa sana kung hindi na siya ipinanganak. 22 habang sila'y kumakain, kumuha si Jesus ng tinapay, nagpasalamat, pinagputol-putol ito at ibinigay sa kanila at sinabi, "Kunin ninyo, ito ang aking katawan." 23. Pagkatapos ay kumuha siya ng kopa, nagpasalamat at ibinigay sa kanila, at lahat sila'y uminom. 24 sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan na ibinubuhos para sa marami." 25. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom muli ng bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na iinumin ko ito ng bago sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos nilang umawit ng isang himno, pumunta sila sa bundok ng mga olibo. 26. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayong lahat ay matitisod, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastol at mangangalat ang mga tupa." Ngunit pagkatapos kong mabuhay na muli, mauuna ako sa inyo sa Galilea. 29. Sinabi ni Pedro, "Kahit na matisod ang lahat, hindi ako." 30. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayong gabi bago tumilaok ang manok ng 2 ulit, ay 3 ulit mo akong ikakaila." 31. Ngunit lalong nagpumilit si Pedro, "Kahit namamatay ako kasama mo, hindi kita ikakaila." At gayon din ang sinabi ng lahat. 32 Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Umupo kayo rito habang ako'y mananalangin." 33 Isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan at nagsimulang makaramdam ng matinding lungkot at paghihirap. 34 Sinabi niya sa kanila,
Ang kaluluwa ko'y labis na nalulungkot hanggang sa kamatayan. Manatili kayo rito at magbantay. Turn day 5, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa sa lupa at nanalangin na kung maaari ay lumipas sa kanya ang oras na yon. 36, sinabi niya, Ama, Ama ko, lahat ng bagay ay posible sa iyo. Alisin mo sa akin ang kopang ito. Gayunman, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. 37. Pagbalik niya ay natagpuan niyang natutulog sila. Sinabi niya kay Pedro, Simon, natutulog ka ba? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras? Tabrentioit, magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo mahulog sa tukso. Ang espiritu ay nagnanais ngunit ang laman ay mahina. 29 muli siyang lumayo at nanalangin na sinasabi ang parehong mga salita. 40 pagbalik niya ay natagpuan muli silang natutulog sapagkat mabigat ang kanilang mga mata. 40. Sa ikatlong pagkakataon ay bumalik siya at sinabi, Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Sapat na. Dumating na ang oras. Narito, ang anak ng tao ay ibinibigay sa mga makasalanan. 42, bumangon kayo, umalis na tayo. Narito na ang magkakanulo sa akin. 43. Habang siya ay nagsasalita pa, dumating si Judas, isa sa 12, kasama ang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo mula sa mga punong saserdote, eskriba at matatanda. 44. Ang magkakanulo ay nagbigay sa kanila ng tanda. Ang hahalikan ko ang siyang hulihin ninyo. 45. Pagdating niya ay lumapit agad kay Jesus at sinabi, Guro! At hinalikan siya. Korintisin hinuli nila si Jesus at dinakip siya. 47. Ngunit isa sa mga naroon ay bumunot ng tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote at naputol ang tainga nito. 48. Sinabi ni Jesus sa kanila, Lumabas ba kayo na parang laban sa magnanakaw na may dalang tabak at pamalo upang hulihin ako? 49 araw-araw akong kasama ninyo sa templo na nagtuturo, ngunit hindi ninyo ako hinuli. Ngunit ito'y nangyari upang matupad ang kasulatan. 50. At iniwan siya ng lahat ng kanyang mga alagad at nagsitakas. 51 may isang binatang sumunod sa kanya na nakabalot lamang ng isang telang lino sa hubad na katawan. Hinuli siya ng mga tao. 52, ngunit iniwan niya ang telang lino at tumakas na hubad. 23 dinala nila si Jesus sa pinakapunong saserdote. Nagtipon doon ang mga punong saserdote, matatanda at eskriba. Minampetosarm. Si Pedro ay sumunod sa malayo hanggang sa looban ng bahay ng pinakapunong saserdote at umupo kasama ng mga bantay at nagpainit sa apoy. 25 ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng patotoo laban kay Jesus upang ipapatay siya ngunit wala silang makita. 56. Marami ang nagbigay ng maling patotoo laban sa kanya ngunit hindi nagtugma ang kanilang mga patotoo. 57. May ilan na tumayo at nagbigay ng maling patotoo laban sa kanya. 58. Narinig namin siyang nagsabi, Gigibain ko ang templong ito na ginawa ng kamay, at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na hindi ginawa ng kamay. 59. Ngunit kahit dito ay hindi pa rin nagtugma ang kanilang patotoo. 60. Tumayo sa gitna ang pinakapunong saserdote at tinanong si Jesus, Wala ka bang isasagot? Ano ang patotoo ng mga taong ito laban sa iyo? 61. Ngunit siya'y nanatiling tahimik at walang isinagot. 62. Muling tinanong siya ng pinakapunong saserdote, Ikaw ba ang Kristo, ang anak ng pinagpala? 63. Sinabi ni Jesus, Ako nga. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng langit. 64. Pinunit ng pinakapunong saserdote ang kanyang damit at sinabi, Ano pa ang kailangan natin ng mga saksi? 65. Narinig na ninyo ang kalapastanganan. Ano ang pasya ninyo? At hinatulan nila siyang karapat-dapat sa kamatayan. Ayon tais, habang si Pedro ay nasa ibaba sa looban, lumapit ang isa sa mga alilang babae ng pinakapunong saserdote. 97. Nang makita niya si Pedro na nagpapainit, sinabi niya, Ikaw rin ay kasama ni Jesus na taga Nazaret. 68. Ngunit itinanggi niya ito at sinabi, Hindi ko alam o nauunawaan ang sinasabi mo. 69. Nakita siyang muli ng alilang babae at sinabi sa mga naroon, Isa siya sa kanila. 70. Ngunit muli niya itong itinanggi. 71. Makalipas ang kaunti, sinabi ng mga nakatayo roon kay Pedro, Tiyak na isa ka sa kanila sapagkat ikaw ay taga Galilea.
72. Nagsimula siyang manumpa at magsabi, "Hindi ko kilala ang taong sinasabi ninyo." At agad tumilaok ang manok sa ikalawang pagkakataon. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, "Bago tumilaok ang manok ng 2 ulit, ay 3 ulit mo akong ikakaila." At siya'y umiyak. Marcos Kabanata 15. At pagdaka sa kinaumagahan, ay nagkaroon ng pulong ang mga punong saserdote, kasama ng mga matatanda, mga eskriba, at buong Sanhedrin. Ginapos nila si Jesus Christ at dinala kay Pontius Pilate. Tinanong siya ni Pilato, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsasabi." 3 maraming paratang ang ibinintang sa kanya ng mga punong saserdote. 4. Muling tinanong siya ni Pilato, "Wala ka bang isasagot? Tingnan mo ang dami ng paratang laban sa iyo." Ngunit si Jesus ay hindi na sumagot pa, kaya nagulat si Pilato. Inangan tuwing kapistahan ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo na hinihiling ng mga tao. 7 May isang lalaking nagngangalang Barabas na nakakulong kasama ng mga naghimagsik at nakapatay ng tao sa paghihimagsik. Lumapit ang maraming tao at hiniling kay Pilato na gawin ang nakasanayan niya. Nawalan sinabi ni Pilato sa kanila, "Ibig ba ninyong palayain ko sa inyo ang hari ng mga Hudyo?" Sapagkat alam niyang dahil sa inggit ay ibinigay siya ng mga punong saserdote. 11. Ngunit sinulsulan ng mga punong saserdote ang mga tao na hilingin na si Barabas ang palayain. Muling sinabi ni Pilato sa kanila, "Ano ang gagawin ko sa tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo?" 13. Sumigaw silang muli, "Ipako siya sa krus." 14. Sinabi ni Pilato, "Bakit? Ano ang kasalanang ginawa niya?" Ngunit lalo pa silang sumigaw, "Ipako siya sa krus." May 15, kaya upang mapalugod ang mga tao ay pinalaya ni Pilato si Barabas at pagkatapos ipahagupit si Jesus ay ibinigay siya upang ipako sa krus. 16. Dinala siya ng mga kawal sa loob ng palasyo at tinipon ang buong hukbo. 17. Sinuotan nila siya ng balabal na kulay ube at nilagyan ng koronang tinik sa ulo. 18. At sinimulan siyang batiing may panunuya, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." 19. Hinampas nila ang kanyang ulo ng tambo, dinuraan siya, at lumuhod sa harap niya na parang sumasamba. 20. Pagkatapos nilang siya'y kutyain, ay hinubad nila ang balabal na ube at sinuotan muli ng kanyang damit. At dinala siya upang ipako sa krus. 21. Pinilit nila ang isang lalaking dumaraan na naganangalang Simon of Cyrene, ama nina Alejandro at Rufo, na pasani ng krus ni Jesus. 22. Dinala nila siya sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabihin ay lugar ng bungo. 23. Binigyan nila siya ng alak na may halong mira, ngunit hindi niya ito tinanggap. 24. Ipinako nila siya sa krus at pinaghatian ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan kung sino ang kukuha ng bawat isa. 20. Ikatlong oras nang siya'y ipako sa krus. 26. May nakasulat na paratang laban sa kanya, "Hari ng mga Hudyo." 27. May 2 tulisan ding ipinako sa krus kasama niya, isa sa kanan at isa sa kaliwa. 28. At natupad ang kasulatan na nagsasabing siya'y ibinilang sa mga makasalanan. 29. Ang mga dumaraan ay nilalait siya, umiiling at nagsasabing, "Aba, ikaw nagigiba ng templo at magtatayo nito sa loob ng 3 araw. Iligtas mo ang iyong sarili at bumaba ka sa krus." 31. Gayon din naman ang panunuya ng mga punong saserdote at eskriba na nagsasabing nagligtas siya ng iba ngunit ang sarili niya ay hindi niya mailigtas. 32. Ang Kristo, ang Hari ng Israel, bumaba ngayon sa krus upang makita namin at maniwala, at pati ang mga kasama niyang ipinako sa krus ay nilalait siya. 33. Nang sumapit ang ika-6 na oras, ay nagdilim sa buong lupain hanggang sa ika-9 na oras. 34. At nang ika-9 na oras, ay sumigaw si Jesus ng malakas, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" 35. Nang marinig ito ng ilan sa mga naroon ay sinabi nila, "Tingnan ninyo, tinatawag niya si Elias." May isang tumakbo, nagsausaw ng espongha sa maasim na alak, inilagay sa isang tambo at ipinainom sa kanya at sinabi, "Tingnan natin kung darating si Elias upang ibaba siya." 37. Ngunit si Jesus ay sumigaw ng malakas at nalagutan ng hininga. 38. At ang tabing ng templo ay nahati sa 2 mula sa itaas hanggang sa ibaba. 39. Nang makita ng centurion na nakatayo sa harap niya kung paano siya namatay, ay sinabi, "Tunay nga, ang taong ito ay anak ng Diyos."
May, mga babaeng nakatingin mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Mary Magdalene, si Maria na ina ni Santiago na bata at ni Jose, at si Salome. 41 sinundan nila siya at pinaglilingkuran noong siya'y nasa Galilea, at marami pang ibang babaeng sumama sa kanya sa Jerusalem. 42. Nang gumabi na, sapagkat araw ng paghahanda bago ang Sabbath, 43 dumating si Joseph of Arimathea, isang kagalang-galang na kasapi ng Sanhedrin na naghihintay din sa kaharian ng Diyos. Naglakas loob siyang pumunta kay Pilato upang hingin ang katawan ni Jesus. 44. Nagulat si Pilato na patay na siya agad. Tinawag niya ang senturyon at tinanong kung matagal na siyang patay. 45. Nang malaman niya sa senturyon ay ibinigay niya ang katawan kay Jose. 46. Bumili si Jose ng telang lino, ibinaba ang katawan ni Jesus, binalot sa lino at inilagay sa isang libingan na inuka sa bato. Pagkatapos ay iginulong niya ang isang bato sa pintuan ng libingan. 47. At si Mary Magdalene at si Maria na ina ni Jose ay nagmasid kung saan siya inilagay. Marcos Kabanata 40. Buwan ng makaraan ng araw ng Sabbath, si Mary Magdalene, si Maria na ina ni Santiago, at si Salome ay bumili ng mga pabango upang pumunta at pahira ng katawan ni Jesus Christ. 2. At pagkaumagang-umaga sa unang araw ng linggo, sila'y pumunta sa libingan nang sumisikat na ang araw. 3. Sinabi nila sa isa't isa, "Sino kaya ang mag-aalis ng bato sa pintuan ng libingan para sa atin?" Ngunit pagtingin nila ay nakita nilang naigulong na ang bato na napakalaki. Mase. Nang pumasok sila sa libingan, ay nakita nila ang isang binatang nakaupo sa kanan, nakasuot ng mahabang puting damit, at sila'y natakot. 6. Sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Siya'y muling nabuhay, wala na siya rito. Tingnan ninyo ang lugar na pinaglagyan sa kanya." 8. Ngunit humayo kayo at sabihin sa kanyang mga alagad at kay Pedro na mauuna siya sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita, gaya ng sinabi niya sa inyo. Uto kaya sila'y lumabas at tumakas mula sa libingan, sapagkat sila'y nanginginig at natatakot. At wala silang sinabi kanino man, sapagkat sila'y natatakot. 9. Nang siya'y mabuhay na muli ng umaga sa unang araw ng linggo, una siyang nagpakita kay Mary Magdalene na pinalayas niya ng 7 demonyo. Siya'y pumunta at ibinalita ito sa mga naging kasama ni Jesus, habang sila'y nagluluksa at umiiyak. 11. Ngunit nang marinig nilang siya'y buhay at nakita ni Maria ay hindi sila naniwala. 12. Pagkatapos nito ay nagpakita siya sa ibang anyo sa 2 sa kanila, habang sila'y naglalakad papunta sa bukid. 13. Sila'y bumalik at ibinalita ito sa iba, ngunit hindi rin sila pinaniwalaan. 14. Sa huli ay nagpakita siya sa 11, habang sila'y kumakain. Sinaway niya sila dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya at katigasan ng puso, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya na nabuhay. 15. Sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng nilalang." 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hahatulan. 17. At ang mga tandang ito ay susunod sa mga sumasampalataya. Sa aking pangalan ay magpapalayas sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng mga bagong wika. 18. Hahawak sila ng mga ahas. At kung makainom man sila ng nakamamatay na bagay, ay hindi sila mapapahamak. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y gagaling. Nimpain kaya pagkatapos magsalita sa kanila ang Panginoong Jesus, ay dinala siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Note 20. At sila'y humayo at nangaral sa lahat ng dako, habang ang Panginoon ay gumagawa kasama nila at pinatutunayan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kasunod nito